Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Representative Leandro Leviste, inilahad ang naganap bago maaresto ang nanuhol na district engineer. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Nakatakda ngayong araw ang pagsasampa ng kaso ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tangka nitong panunuhol. Pero bago ito inilahad ng kongresista sa eksklusibong panayam sa DZRH ang ilan sa mga pangyayari bago arestuhin si D.E. Abelardo Calalo. Sinabi ni Leviste na bukod sa supot na naglalaman ng higit 3.1 milyong pisong initial bribe money ay nalukan din ito na 10% sa 3 pang under construction projects. At ito po ay bago sa akin dahil ako'y bagong halal lang na congressman. Pero ang nangyari po ay dahil sa mga ongoing projects ng aking distrito na inawardahan sa panahon ng dating congressman. Yung mga contractor ng mga proyektong ito ay nag-alok daw sa akin ng porsyento kahit sa mga na-awardahan na ng mga proyekto. At dahil alam ko po na illegal ang mga SOP na ito, at itawagan ko po ang tulong ng PNP para maarestuhan ang district engineer. Ito rin ang sinabi ni Regional Director PRO Calabarzon PB Jan Jack Wonky na una nang nakapanayam sa DZRH at nilinaw na walang entrapment operation. Since the congressman na is being bribed, tumawag na siya ng police. Okay. And then right then pumunta yung police at yun na nga sinabi niya na he's being bribed. At nung nakita naman yung kapulisan natin, kasama na rin yung parang bribe money na nakita nila doon. So that prompted our police to have him arrested. Pagbubunyag pa ni Leviste na mula sa kontraktor ang perang sinuwal sa kanya kasamang resibo na naglalaman ng porsyento mula sa kabuang halaga ng 3 proyekto sa ilalim ng iisang kontraktor. Nakalagay po yung 3 proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng perang ito. At ang halaga na ibibigay suma total para sa akin ay hindi naman pa na final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako. Mariin din tumanggi ang kongresista sa tila normal na kalakaran ng pag-alok ng Standard Operating Procedure o SOP sa formang pagbibigay suporta sa mga programa ng distrito. Ibig sabihin, gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa. Pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa pagbibigay ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari. Pero ako'y bagong halal lang pong congressman kaya hindi ako sanay dito at sinabi ko na ayaw ko naman pong pumasok sa ganyang practice. Bukod pa rito, may isa pang contractor din daw na handa na maglabas ng aabot sa 350 milyong piso kung papayag ang kongresista na makipagbit na siyang isaset ng district engineer. Gayunpaman, naniniwala si Leviste na bahagi lamang ang district engineer sa problema sa sistema ng DPWH kaya mukhain nito na ilagay si Calalo sa State Witness Protection Program. Ito ay para raw malaman pa ang iba pang impormasyon sa ilan pang proyekto at mapanagot ang mga taong tunay na nasa likod dito. Samantala, ilan sa kasong isasampa ng kongresista ang anti-bribery, corruption of public officials, code of conduct and ethical standards at iba pang charges. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DILG kakasuhan ng nagpakalat ng kanselasyon ng pasok ngayong araw. Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government na naglabas sila ng anunsyo ukol sa kawalan ng pasok sa paaralan at gobyerno simula ngayong araw, kasunod ito sa pag-post sa social media page na Philippine Weather Advisory. Ayon sa DILG, na fake news ang ipinost ng nasabing Facebook page dahil wala silang inaanunsyo. Desidido rin ang DILG na magsampa ng kaso laban sa nasabing nagpapakalat ng pekeng balita. Magugunitang nabigyan ng karapatan ang DILG na mag-anunsyo ng kanselasyon ng mga pasok sa eskwela at gobyerno tuwing mayroong sama ng panahon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.